Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Abby. 33 years old na po ako. At DJ Lindsay, nanggaling po ako sa 3 failed relationships. Halos lahat po ng naging boyfriend ko noon, kaedad ko lang. Ngayon po, meron po akong boyfriend at 10 taon po ang tanda niya sa akin. Alam ko po, hindi ko pa mahal yung boyfriend ko. Pero gusto ko na po sanang mag-settle down with him. Sa kadahilan ng stable po ang buhay ko sa kanya. 43 years old na po siya. Maraming experiences about life at definitely stable na po ang kanyang finances. In short, buhay na buhay po ako sa kanya. Date to marry na po siya, DJ Lindsay. Ibig sabihin, hindi na po siya naghahanap ng mga short time na kilig. Pero gusto niya na pong magpakasal sa magiging girlfriend niya, which is ako. Sobrang open niya po about marriage. Gusto niya po akong pakasalan, DJ Lindsay. Sabihin ko lang daw kapag ready na akong mag-settle down. Pero hindi ko siya magawang mahalin. Kahit pa iniisip ko naman na maganda naman yung future ko with him. At hindi ako magkakaproblema sa pera once na magkaroon kami ng anak. Mabait siya. Mabuting tao. Masaya siya kakwentuhan, DJ Lindsay, kasi sobrang matured niya na mag-isip. Magaling mag-advise sa buhay. At napaka-professional na tao. Pero minsan naiisip ko, di kaya ako magsisi pagdating ng panahon? Kasi magpapakasal ako sa taong hindi ko pa naman ganon kamahal. Pero maganda naman ang future ko with him.
Alam ko naman din po, DJ Lindsay, na natututunan po ang pagmamahal. Yun nga lang, matagal-tagal na rin po kami. Pero hanggang ngayon, hindi po ako in love sa kanya. Nandyan lang ako. Constantly nire-remind ko siya na mahal ko siya. Pero labas sa ilong. Mahal kita, pero medyo hindi rin kita mahal. Hindi ko po alam kung anong problema sa akin. Ang alam ko lang, secured po ako pag siya ang napangasawa ko. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sundin po ba ang isip? O kailangan ko bang sundin ang tinitibok ng puso ko? Wala naman po akong ibang lover ngayon. Sadya lang na hindi ko maibigay sa kanya yung buong pagmamahal ko. Please, tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Abby. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa Bangabloan. Check your time. 19 minutes after 9. 9:19 on the clock. Ang taray ni Abby, nakabingwit ng financially stable na lalaki. Oo. Sana lang alam mo, Abby, no, na yung problema mo, 'di ba, pinapangarap ng ibang tao. Pinapangarap ng ibang babae yung makapangasawa, makarelasyon ng isang financially stable na lalaki. 'Di ba? Wow! Kasi yan naman talaga yung problema ng mundo ngayon. O yan naman yung problema ngayon ng karamihan ng couples. Married man o living together or magjowa man. You know, yung tipong, paano kami aangat sa buhay kung lagi kaming namomroblema sa pera? Okay Diba? Yan naman talaga. Uy, huwag kayo magpaka-plastic dyan. Oo, masaya kami. Oo, ang dami naming tawa, ang dami naming pagmamahal para sa isa't isa, pero kumakalam yung sikmura namin. Ang sakit, di ba? Oo. So, Abby, ano bang gagawin mo? Tinanong din kita. Ano ba ang sasabihin natin? Ano ba ang advice mo para dito kay Abby? Halika na, i-message mo na ako. Mahal ko, Pangga ko, bibi ko. Facebook.com/energyfm1067. And nandito kami, hanapin mo yung live noon sa Facebook. Tapos doon mo i-comment kung ano man yung gusto mong sabihin kay Abby. Kailangan niya bang sundin yung kanyang puso o talagang pakasalan mo na kasi secured ka na dyan, bakla. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Diba? Hindi ka na mamomroblema sa pera. Dali, sabihin mo kay Abby kung anong kailangan niyang gawin. Again, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Luningning, love can be learned. Lalo't mabait naman at able naman to support you si Guy. Marami namang nagpakasal na ganyan. Mas maigi din na kesa mahal mo nga, nakakuha ka naman ng mabisyo, sugarol, nananakit ng asawa, at tamad. Ay sus, mawawala din yung sinasabi niyong pag-ibig kapag ganyan yung lalaki. Diba? Kung ano lang ang dumating, pasalamatan dahil hindi naman lahat ng ginugusto natin sa buhay ay nangyayari. Diba? Maswerte ka na kung makakuha ka ng mas mahal ka, yung mabuting tao at kaya kang intindihin at suportahan. Mind you, mas masaya ka pa rin kesa yung feelings ang papairalin. O, dapat utak po, ate. Wow!
Sabi naman ni Moana, may ganyan akong kakilala, 12 years ang tanda ng lalaki. Pinakasalan niya dahil super bait ng lalaki. Lahat ng gusto niya sa lalaki, wala sa napangasawa niya. Pikit mata niyang pinakasalan si Guy. 1 taon mahigit na bago niya talaga minahal ang napangasawa niya. Ngayon, 32 years na po ang marriage nila at 4 na ang kanilang anak. Lahat professional. Kaya nasa sa iyo ang pagpapasaya. Pag-isipan mo mabuti at magpakasal ka sa kanya. Sabi naman ni SP, sana'y may isang babae na dumating sa buhay ni 43 na sigurado sa damdamin niya. Hindi yung may mga pasubali pa. Just let him go, girl. Since 34 ka pa lang naman o 33 ka pa lang naman, wag mo siyang ikulong sa uncertainties mo. Kung hindi ka sure sa sarili mo, wag mo siyang idamay. Oh, loko. Loko. Okay Charot. Open naman tayo sa kahit anong pong comments dito. Sabi ni Steffi, ang unfair mo, sender, sa totoo lang. I do not understand na iniisip mo lang yung future nyo ng anak mo. Pero paano kung dumating yung time na may makita kang lalaki na gustong-gusto mo naman, iiwan mo ba siya? Swerte ka na sa kanya pero swerte ba siya sa'yo? I would like to find for him to find his the one. Kasi deserve na yon. Deserve mo ng magandang buhay pero deserve niya din na makasama yung taong alam niya na siya yung pipiliin araw-araw at yung sigurado sa kanya. Now, kung gusto mong i-push yan, make effort na pantayan siya, na mahalin at ibigay yung effort na deserve naman niya. Sabi ni Mariel, based on my experience, DJ Lindsay, 11 years ang tanda ng asawa ko sa akin. Ni minsan hindi ko pinobrema ang financial aspect, lahat kasi pinrovide niya. Kahit papaano, hindi malaki ang sahod niya pero ginagawa siya o gumagawa siya ng paraan para hindi kami magutom at mabuhay kami ng tuloy-tuloy. Yung ganyang lalaki, responsible lang, atensyon, nasa pamilya. Kaya doon ko minahal ang asawa ko. Napaka maasikaso sa lahat ng bagay, wala na akong hahanapin pang iba. Diba? Sabi naman ni Esang, nagsettle ako sa taong hindi ko mahal pero nakikita ko yung future ko ng magiging anak ko sa kanya nung nagde-date pa lang kami. Hindi ko iniisip yung sarili ko, kundi ang future ng magiging mga anak ko. Pagod na kasi ako sa buhay na kinalakihan ko kaya mas maganda siya naman yung magtrabaho. Hoy! Bakit ganon? Dahil pagod ka sa buhay, umasa ka na sa lalaki. Well, may mga ganyan naman talagang babae, no? Hindi naman natin sila pwedeng i-judge. Ano pa sabi ng mga panggapo natin? Punta po tayo sa Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Click live and doon mo ibigay yung inyong mga opinion. Sabi ni Darwin, aminin mo na lang na hindi mo siya mahal as earlier as it is. Kesa naman sa pinag-aantay mo lang siya sa wala. Wala siya? Ano to? Na siya lang yung nagmamahal. Pero ikaw lang, hindi mo na siya nare-reciprocate ng love pabalik. It's better na hanggat maaga pa, aminin mo na ang totoo. Kaysa nagpakasal kayo nung napipilitan ka lang tapos hindi mo pa siya mahal. Sabi ni Baby, kailangan mahal ka at mahalin ka din kung anong meron ka. Sabi naman ni Abet, ate, gamitin mo na lang yung utak mo, wag puso, lalo na sa buhay ngayon. Mahal ang bigas, ha ha ha. Sabi naman ni Anthony, pare, quits po ang kanta. Pare, quits. Pare, quest. Itong si Anthony, araw-araw akong ginugulo. Naguguluhan yung isip ko sa iyo, Anthony, ha? Sabi ni Arch Manzon, there's something to be said about the larger age gap between a man and the woman. Mas mabilis nang mag-mature ang babae sa lalaki. Kaya hindi unusual yung sa inyo. However, if your heart's not in it, wag kang magmadali. Either give it more time or bail out na lang. Sabi ni Bebe, pag-isipan mong mabuti. Sabi naman ni, ayun nga, Pangga, yun ang sabi nila, oo. Pero alam mo, kung ako yung tatanungin mo, kahit di nyo naman tinatanong, no? Pero kung ako lang. Lihim ng liham. Hay, mahal ko o mahal ako? Doon na lang ako sa mahal ako. Oo. Alam mo, sobrang blessed na lang tayo at alam mo yun, pasalamat tayo sa Panginoon kung mahal na mahal din tayo nung taong mahal na mahal natin. 'Di ba? In fairness naman. Pero kasi, unfair nga sa kanya kung pakakasalan mo lang siya dahil lang financially stable. Although mga lalaki naman talaga, bago magpakasal, dapat make sure na kaya mo nang bumuhay ng pamilya, no? Oo, no? Hindi yung, 'di ba? Lulusob ka sa gera tapos wala ka namang mga bala, no? Pero seriously,
Honestly, kapag mahal nyo yung dalawang, di ba, mahal nyo yung isa't isa, lahat naman gagawin ninyo para maging maayos yung life. Wow! Di ba? I just find it so unfair for the guy na ikaw, mahal na mahal ka nung lalaki. Well, di naman natin alam din. Di naman natin alam yung nasa puso niya. Malay mo, papakasalan ka lang niya. Inalo ka lang niya ng kasal because gusto niya na talaga mag-settle down, di ba? Oh, it's a tie. May ganun kaya kapag sobrang pag sobrang prepared na yung lalaki to get married. Oo, kung sino yung kasama niya, yun na yung pakakasalan niya. May hindi ko sinasabing lahat ganyan, pero may mga ganyan. Magre-react na naman kayo dyan, no? Oh, 'di ba? So, pag-aralan mo rin. Kasi maganda yung mahal na mahal ka ng taong, 'di ba, nung lalaki, kaysa sa ikaw yung head over heels in love. Para sa akin lang naman pagpasensyahan na, baka hindi kayo mag-agree sa akin. 'Di ba? Although ang sarap sa feeling na mahal ka nung taong mahal mo din, pero mas masarap sa feeling na alam mong merong taong kayang mag-move ng mountains at sungkitin yung mga bituin sa, 'di ba, sa taas para lang ibigay sa iyo. Ganun kanya kamahal, be. Diba? Sabi nga sa'yo yung problema mo, diba, pinapangarap yan ng ibang babae. Diba? Yan yung, sana makakuha ko ng lalaki na financially stable tapos mahal na mahal ako. Big, ganyan yung dasal ng ibang tao. Tapos ikaw, nagdadalawang isip ka pa. Madaling, diba, napapag-aralan ng pagmamahal. Pero hindi ko alam sa'yo kung ano ba, pag-aaralan mo bang mahalin siya o talagang masusundin mo na lang yung puso mo? Kasi at the end of the day, kapag natutulog na kayo, masaya ka ba sa kung sino yung katabi mo? Wow! O baka naman mamaya kinasal nga kayo, pero pag may dumaan na lalaking pogi, mapapalingon ka, tapos magiging cause pa yun ng infidelity, ng panloloko. Yun ang malala. So dapat pag-aralan mo yung sarili mo, no? Hindi yung dahil lang sa siguro nape-pressure ka na. Dahil alam mo na gusto na magpakasal ng lalaki. Take your time. Wala naman kayong hinahabol na, 'di ba, due date. Wala naman kayong hinahabol na date, 'di ba? So take your time. Take your time. Huwag kayo magmadali. Kung kailangan mo pa ng more time before siya pakasalan o before mag-decide to marry the guy, then take your time. Oo, huwag niyo madaliin ang mga bagay-bagay. Kung siya naman, well, right niya rin. Kung halimbawa gusto niya na magpakasal, tapos ikaw hindi ka pa ever ready kung kailan gusto niya na magpakasal, may din naman, may right din naman siya to bail out, 'di ba? Wow! Meron siyang karapatan na gawin 'yon. So if I were you, 'di ba, i-figure out mo na kung pakakasalan mo ba siya o hindi. But, sabi ko nga sa'yo, give yourself some time. Huwag mong madalain ng sobra-sobra kasi baka magsisi ka sa bandang huli. Wow! Sabi ni Albert, baka kasi hindi pogi kaya hindi niya mahal. Diba? Yung mga ganyan. Kaya nga, sabi dito ni Baby Rodriguez, kaya nga po kailangan mahal tayo para lahat nandun na yung tiwala, respeto, bigayan at pagmamahal. Hindi kailangan kung may pera o wala or mayaman or mahirap. Tama. Pag-aralan mo yung sarili mo, 'di ba? Kasi parang ikaw din hindi ka in tune sa sarili mong katawan, sa sarili mong isipan eh. Ito talaga hinahanap mo sa lalaki. 'Di ba? Ikaw din nanggigigil ako sa iyo, gulo-gulo. 'Di ba? Basta yun lang masasabi ko. Masarap yung alam mong ikaw yung mahal na mahal ng lalaki. Tapos gagawin niya lahat para sa'yo. Pinagpasalamat na lang natin sa Panginoon kung mahal na mahal tayo ng lalaki, tapos mahal na mahal din natin siya. Naku, thank you, Lord. Wow! Thank you po talaga. Yun ang talagang classic. Classic talaga. Sabi ni Abet, ate, nakatagpo ka nga ng mahal mo. Peroxide, hindi naman stable. Peroxide. Tama. Oh, 'di ba? Yun yung downside noon. Mahal na mahal mo nga. Sabi nga din ng isang commenter natin kanina, paano kung may mga bisyo naman, paano kung nananakit naman ang asawa, pero mahal na mahal mo, 'di ba? So, 'di ba? Gets mo, te? O ito naman, hindi naman stable, sabi ni Abet. Nakatagpo ka nga ng taong mahal na mahal mo, hindi naman stable sa buhay, tas araw-araw ninyong, 'di ba? Iintindihin yung paano kayo kakain, paano kayo makaka-survive sa maghapon. Wow! But at the end of the day, nasa sayo pa rin yan. Kasi kung talagang mahal ninyo yung isa't isa, kahit magdildil kayo ng asin, okay lang. Yung mga babaeng ganyan. Kahit okay lang, kahit bukas, di natin alam kung anong dadalhin sa atin ng bukas. Carry lang yan, basta magkasama tayong dalawa. Yung mga ganyan na. So, kung ako sa'yo, pag-aralan mo yung sarili mo. Alamin mo kung ano ba talagang gusto mo sa life.
Huwag mo kaming ginugulo, Abby. 9:31 on the clock. Syempre naman, giving you something from Lani Misalucha. This one is called Bukas na lang kita mamahalin. Oh, maging madrama tayo this morning. By the way, ko pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. Dito lang yan sa 106.7 Energy FM. Kasama si Lindsay. Kailan pala